iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang araw na ito'y kapistahan ng pagtatalaga ng malapalasyong simbahan ng Laterano. Ito'y isang basilika, kaya malapalasyong simbahan. Kasi talagang malaki ang simbahang ito. Ito'y matatagpuan sa burol ng Laterano sa Roma. Mayroon 7 mga burol ang lungsod ng Roma. At isa sa mga burol na ito ay ang Laterano. Bakit mahalaga ang malaking simbahang ito? Dahil ito ay ang simbahan ng Santo Papa. Ito po ay ang katedral ng Diocese ng Roma. At ang Santo Papa ay ang obispo ng simbahan ng Roma. At bilang katedral ng Santo Papa, ang Basilika sa Laterano ay ang pangunahing simbahan sa buong mundong Katoliko. Kaya pinagdiriwang ng buong simbahan ang pagtatalaga ng simbahang ito. Ipinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng simbahan upang ipaalaala sa atin ang kahalagahan ng simbahan. Ito ay ang gusali kung saan nagtitipon ang bayan ng Diyos. Dito tayo nagtitipon upang makinig sa salita ng Diyos, upang magbigay ng puri sa Diyos, upang magdasal sa Diyos at upang magdiwang ng mga sakramento. Sa mga gawaing ito, makakatanggap tayo ng maraming grasya, mga grasya na tumutulong sa atin sa ating buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pangitain ni Propeta Ezekiel. Nakita niya na mula sa altar ng templo, nakita niya na may tumutulo na maliit na batis. Ang maliit na batis na ito'y lumalaki habang umaagos ito palabas ng templo. Naging isang ilog ito at umagos papunta ng dagat na patay. Napakaalat ng dagat na ito na walang nabubuhay doon, kaya tinatawag itong dagat ng patay, Dead Sea. Walang isda, walang mga halaman na nandoon. So kung saan pumunta ang tubig na galing sa templo, nagkaroon ng buhay. Sa pangpang itong nagkaroon ng mga maraming puno at namumungang buwan-buwan ang mga punong ito. At ang dahon niya ay medicinal. Pati na nga sa dagat na patay nagkaroon ng mga isda at mga tanim dahil sa sariwang dagat, dahil sa sariwang tubig na galing sa templo. Ang tubig na galing sa templo ay sumasagisag sa grasya na dumadaloy mula sa gusaling simbahan. Nagdadala ito ng buhay. Maraming mga tao ay nabibigyan ng sigla, ng direksyon at ng saysay ang buhay nila dahil sa salita ng Diyos at mga panalangin na galing sa mga gusaling simbahan. Ang gusaling simbahan ay isang tanda rin sa atin na tayo ay bayan ng Diyos. Tinatawag na simbahan ang gusali kasi tayong simbahan, ang bayan ng Diyos ay nagtitipon doon. Si Kristo ang pundasyon ng gusaling ito. Tulad ng si Kristo ang pundasyon ng ating pagiging simbahan. Pinaalaala ni Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang templo ay ang lugar kung saan natin matatagpuan ang Diyos. Pumupunta tayo sa templo upang doon magdasal sa Diyos. Doon natin napapaabot ang ating mga kahilingan sa Diyos. Nung dumating na si Jesus, ang ating tagpuan sa Diyos ay hindi na sa isang lugar lamang. Kay Jesus na natin matatagpuan ang Diyos. Ito ang kahulugan ng pagsabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko itong muli pagkatapos ng 3 araw. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang simbahan. Ito yung templo, ito yung tagpuan natin sa Diyos ngayon, si Jesucristo. Ganon din sa atin, sa mga gusaling simbahan, doon tayo umaasa na matatagpuan natin si Jesus.
Doon ang bayan ng Diyos na siyang katawan ni Kristo ay natitipon. Doon natatanggap natin ang mga sakramento. Ang mga sakramento ay walang iba kundi ang gawain ni Kristo ngayon sa pamagitan ng simbahan. Kaya sa pagtatalaga ng simbahan, pinahahalagahan natin ang gusali o ang lugar kung saan natin natatagpuan si Kristo. Kasi nandoon kumikilos si Kristo sa ating pagsama-samang pagtitipon sa simbahan. Pahalagan po natin ang ating mga simbahan. Panatilihin natin itong malinis at maganda. Magalang tayong kumilos doon. Doon tayo magdarasal kasama ng ating kapwa mananampalataya. Tagpuin natin doon si Kristo. Kaya ang ating kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan sa Roma ng Laterano ay isang paraan ng pagninilay natin ng kahalagahan po natin bilang simbahan, ng kahalagahan ni Kristo na siyang tagpuan ng Diyos at ng kahalagahan ng ating pagkakaisa sa ating paglalakbay patungo po sa Diyos. Hindi man tayo makakapunta ng Roma, ng Laterano, pero we feel connected sa Santo Papa sa pagdiriwang ng kapistahan ng kanyang simbahan. Kaya lahat tayo nararamdaman at nararanasan natin ang ating pagkakaisa bilang simbahang Katoliko. Kinikilala din natin ating pangunahing simbahan, ang simbahan sa Laterano, kasi yan po ang simbahan ng mga namumuno sa atin, ang obispo ng Roma, ang Santo Papa, na ngayon ay si Papa Leon.